Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral, silang sa iyo ay tumatanggap ng turo sa kautusan. Mga awit, 94:12. Ako po si Leona, kasalukuyang naninirahan dito po sa probinsya ng Bulacan. Kung papaano po ako hinango ng ating Panginoong Hesus sa lusak ng kasalanan, ang siya ko pong ibabahagi ito po sa tanikalang lagot. Ganito po iyon. Leona anak, pumunta ka nga sa Agusan del Sur. Pupunta po ako sa Agusan? Bakit? May problema po ba, Papang? Ang rubber production natin doon? Sa iyo ko na nga ay pinamamahala ang lupas sa Agusan. Bantayan mo ng mga tauhan natin doon, baka may ginagawa ng anomalya sa rubber pantalyon doon. Eh bakit hindi si Ate at Kuya Avelino ang inyong utusan? Sila ang dapat na may responsibilidad sa pagpapatakbo ng ating negosyo roon. Papang, sila ang mga nakakatanda kong kapatid. O anak, may mga paparating pang mga punla ng rubber sa Sabado. Dapat may titingin noon. Sige po, Papang. Kailan pa ba ako luluwas patungong Agusan? Sa lalong madaling panahon, anak. Ah, Papang, talaga pong sa akin ang single na motorbike na ito? Hahaha. Oo anak, di ba hiningi mo sa akin yan kaya ibinili kita? Ingat ka lang sa pagmomotor. Opo, Papang. Salamat po, Papang. Ikaw, Dionisio, sinusunod mong palagi ang luho ni Leona. Kaya lumalaking sutil ang anak mo eh. Tsak palagi na iyang kasama ng barkada ng mga motor dito sa atin. Nako naman, Jovincia, hayaan mo na maging masaya ang anak natin. Mamang, tara po, angkas ko kayo. Ipapasyal ko po kayo para di na po kayo magalit sa akin. Hindi ko masagot ang pambayad mo ng ospital kapag naaksidente ka, Amazona. Magandang Amazona, Mamang. Tingnan ko lang kung iyang mukha mo ang masira sa iyong pagmamotor. Tumigil ka na, Jovincia, sa iyong pagsasalita. Baka nga mapahamag pa ang iyong anak. Hayaan mo na siya sa kanyang hilig. Minsan lang maging dalaga ang isang babae. Kapag may asawa na iyan ay matatali na sa bahay. Kaya hanggat dalaga pa ang anak mo, pabayaan mo siyang magsaya sa kanyang pagkadalaga. Tumutulong siya sa ating negosyo. Hindi naman siya tamad. Dapat nga kayong magsamang mag-ama, pareho ang takbo ng iyong mga utak. Si Mamang talaga, super sungit. Palibhasa, may pagkakastila. Dugo ng isang Kastila ang umira sa kanya at hindi ang dugong Pilipino. Kaya mata pobre, masungit, pasaway rin. Salamat na lang at hindi ako nagmana sa kanya. Sarap talagang i-drive ang bagong motor na ito. Leona, paspasan natin at matutulin ang mga kasamahan natin. Tayo na lang ang naiiwan pagpatakbo ng motor. Sayang motor mo, bago pa naman. Gusto nilang pasiklaban ko sila sa pagbumotor. Itotodo ko na itong silyador. Abat humataw ka na. Hintayin mo kami. Leona, ang bilis mong magpatakbo. Kumain kayo ng alikabok. Habol, aya, todo gasolina na ako. Sasadsad ako sa buhanginan. Leona! 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 Buhay ka pa ba? Leona! Aray ko po, ang braso ko namamanid. Buhay ba ako, bruha ka? Tulungan mo ako! Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Sobrang tigas kasi ng ulo mo. Babae ka. Kaya yan. Aray ko po. Pwede ba, Mamang? Huwag nga kayong sumigaw dito sa hospital. Napilayan na nga ako. Mabibigay pa ako sa lakas ng boses ninyo. Huwag nga kayong manisi. Aksidente yun. Paano hindi ka maaksidente? Sa tulin mo ba namang mapatakbo ng motor? Sumbong ni Aya, para bang dalawa ang buhay mo kaya ayan tuloy ang nangyari sa iyo. Mabuti na lang at dito ka namin pinulot sa ospital at hindi sa morgue. Pasaway kang babae ka. Ano ka ba naman, Jovincia? Tigilan mo na ang anak mo. Huwag mo nang sermonan. Oh, ayan ka na naman. Magsama at dalawa kayong mag-ama. Parehong matigas ang ulo. Kumusta na, Inday Leona? Wala ka ng motor. Bale pa ang iyong paa at basa ang muka. Isa ka pa, Kuya Avelino. Imbis naghahabagan mo ako, inaalas ka mo pa ako. Huwag kang mag-aalala, gagaling din ako. At makapagmotor pa ako. Makikita mo, aksidente lang ito. Dadang! Pero, wala ka ng motor. Kasi, ibinenta na ni Mother ang iyong motor.
Kababatak lang kanina. Ano? Bakit ibinenta ni Mamang? Motor ko yun. Si Papang di ba inawat si Mamang? At kailan pa umubra si Papang kay Mamang? Kailan mo ba nakitang nasunod sa bahay si Papang? Di ba palagi namang si Mamang ang nasusunod? Kaya sorry ka na lang, Inday Leona. Sa wakas, nandito na ako sa Maynila. Mabuti na itong nagpakalayo-layo na ako. Dito, sarili ko lang ang buhay ko. Wala nang mamang na makikialam. Kapag may magandang nangyari sa buhay ko, saka na ako babalik sa Agusan del Sur. Ipagkikita ko kay mamang na kaya kong mamuhay na wala sila ni Papang sa aking tabi. Kanila na ang yaman nila, sa akin ang kalayaan ko. Leona, hayon na ang sundo natin, si Manong Rodney. Hayon sa jeep, kumakaway sa atin. Tuloy ka na, Leona. Maupo ka na. Mr. Tan, bakit po ninyo ako pinatawag? May nagawa pa ba akong mali sa trabaho ko? Pagpasensyahan na po ninyo ako. Bigyan po ninyo ako ng isang pagkakataon. No. Wala akong nakikitang problema sa iyong pagtatrabaho rito sa aking kumpanya. Mabilis kang nang matuto at masipag ka. Kaya gusto ko ikaw na ang kumuha ng 2 shift. Po? Mr. Tan, wala kayong reklamo sa aking trabaho? Salamat po. Sige po, payag po ako. Ang sipag mo namang magtrabaho, kapitbahay, parang may pinapakain kang isang batalyon. Bakit ka nakikialam? Anong paki mo sa akin? Naku, sorry miss, na-offend ata kita, wala lang yon. Natutuwa lang ako dahil ang sipag-sipag mo, sorry. Pwes, hindi ako natutuwa sa pangingialam mo. Ganyan ba kayo dito sa Manila? Ang buhay ng mga buhay ay pinakikilam ninyo? Kasi sa pinagagalingan kong lugar, ang mga tao doon hindi chismoso ng gaya mo. At kung ikaw ay may planong manligaw sa akin, ngayon pa lang, bastard ka na, chismoso. Talaga, Leona, hanggang dito sa Maynila, dala mo pa rin ang pagkasutil mo? Kawawa naman itong tao, ipinahiya mo. Di bale, sana kung walang nakakarinig, nandito pa naman yung guard. Tumigil ka na nga riyan. Aya, ano bang pinakain sa'yo ng pakialam merong yun? At kaya bait-bait mo sa kanya. Huwag mong sabihin may pagtingin ka sa lokong yun. Wala. Kung may gusto man ako sa kanya, di naman ako mapapansin noon. Ikaw ang gusto noon. Nagpapalakad nga siya sa akin, mabait naman. Iyong tao at binata, bagay kayo, dalaga ka naman. Alam mo, kakailangan mo ang pagmamahal ni Josimo. Dahil nag-iisa ka lang dito sa Maynila. Kung kailan masamang pakiramdam ko, doon pa wala ang mga bruha. Nahihilo ako. Oops, Leona, anong nangyari sa iyo? Tulong guard, di ko kaya, matutumba kami. Salamat sa tulong mo at nasala mo ako, Zosimo. Hindi ka nagalit, Leona. Mabuti at nandoon ako kasunod mo kung nagkataon sa lupa kababagsak. Alam mo bang inadya talagan ito ng tadhana na sa mga bisig ko ikaw bumagsak? Dito talaga ako nakatira. Matagal ko nang inuupuhan itong silid na ito. Dito tayo magsimulang mamuhay bilang mag-asawa. Susumikap ako ng gusto para sa ating magiging anak. Zosimo, hindi naman ako naghahangad ng maluhong buhay. Sapat na sa akin ang mahalin mo ako. Kung mayroon pang higit pa pagmamahal na ibibigay ko sa iyo, Leona, pinakamamahal kita. Ano bang nangyari sa'yo? Tao ka? At masama pala ang pakiramdam mo. Nagtatrabaho ka pa? Sayang rin kasi ang kikitain ko, Leona. Pambili rin ito ng gatas ng anak natin. Meron pa naman akong para doon. Sana magpahinga ka naman. Baka ikaw naman ang mapano. Pwede namang ang gatasin ni Bingbing. Si Dodong naman kanin na ang kinakain. Leona, huwag kang mag-alala. Gagaling ako. Sawasi mo. Akala ko matatagalan pang ating pagsasama. Sabi mo sa akin gusto mo pang makita ang mga apo mo kay Dodong. At gusto mo pang makita na ikinasal si Bimbing. Pero bakit iniwan mo na kami? Papaano na kami ng mga bata ngayon? Wala ka na, Zosimo. Leona, gaya mo rin akong biyuda. Maliit pang mga anak ko nang namatay si Sergio ko.
Pero nakayanan ko itong lahat dahil sa Diyos. Siya ang nagbigay sa akin ng pag-asang buhay na buhay kung kaya't napagtagumpayan ko ang lahat ng pagsubok sa aking buhay. Nana Rosa, totoo po pang may Diyos na buhay? Meron, Leona. Subukan mong dumalaw sa gawaing sa linggo. Mapapatunayan mong ang Diyos na aking sinasamba ay buhay na buhay, magtiwala ka lamang sa Kanya. Sinubukan ko pong dumalo sa simbahan na kung saan dumadalo si Nana Rosa at totoo nga pong buhay ang Diyos na kanilang sinasamba. Roon maraming himalang ginawa ang Diyos sa aming mag-iina at kailanman hindi niya kami pinapabayaan sa gitna ng aming kahirapan sa buhay. Palaging may tugon ang Diyos. Purihin po ang ating Panginoon.